Palaboso ang tatlong Cameroon nationals na nambiktima umano sa pamamagitan ng black dollar scam. Pero di lang sila basta scammers. Nango-hold up din umano ayon sa NBI. Nakatutok si John Consulta. Nagkahabulan pa. Bago magkakasunod na naaresto ang tatlong Cameroon nationals na nambiktima umano ng isang negosyanteng Pilipino. Na-recover sa mga suspect ang isang bag na naglalaman ng mahigit 800 piraso ng peking $100 bills. Bago ang entrapment ay may nauna ng pagkikita ang biktima at mga suspect matapos magpanggap ang mga huli na bibili ng kondo at papalitan ang $90,000 ng biktima. Nung inopera na ng ganito, tapos nag-set din ng meeting para doon sa kondo, pumunta siya. Dala-dala na rin niya yung pera, pero yun pala, hold up na siya. First time namin na-encounter yan, yung ganitong pangyayari na yung itong sindikato ng mga black dollar scam ay nang hold up na rin. Ang perang kinuha, ibabalik daw ng grupo sa biktima sa pamamagitan ng kanilang black dollar scheme. Sa ikalawang pagkikita, nakaabang na ang NBI kaya naaresto ang mga dayuhan na iba-iba ang sagot ng kuhanan namin ng panig. No. I'm working in African restaurants. Very, very innocent. You're saying that they're part of a robbery group and a black dollar scammer as well. Is there truth to that? No, sir. Pero ang suspect na si Josen, kasama rin sa isang ulat namin sa 24 oras nitong September dahil hinuli ng Manila Police para sa kasong estafa at black dollar yen scam. Mahigit ₱1,000,000 naman ang tinangay niya noon sa biktimang OFW. I-check natin kung anong status nila para rin makasuhan na rin natin sila sa BI para after nitong kaso na hinaharap nila, ma-deport na rin itong mga to. Ang resulta naman sa pag-usuri ng Bangko Sentral sa dolyar na dala ng grupo, fake, obviously na counterfeit. Kasi paulit-ulit lang yung serial numbers eh. Pag genuine kasi dapat mayroon siyang texture. Kasi race printing yan eh. Ultimo yung buhok na yan, very defined. sinampahan na ng reklamong estafa, possession and use of fake bills, resisting arrest at direct assault ang tatlong inarestong dayuhan. 800 plus pieces to. Kawawa yung mabibiktima. So mag-ingat tayo, lalo Berna ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.